Sino si Jesus sa buhay mo? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 16 verses 13 to 20, and I read it for you. Now when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" And they said, "Some say John the Baptist, but others Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." Then he sternly ordered the disciples not to tell anyone that he was the Messiah. Kung tatanungin po kayo ni Jesus ngayon, personal na katanungan, sino ako para sa iyo? Ano po ang itutugon ninyo? Siguro yung iba hindi makakasagot agad-agad, mag-iisip muna, titingnan ng karanasan, o kaya naman gagamitin ang mga katuruan kung sino ang Panginoon na ipinakilala sa atin mula nung tayo ay bata pa. Pero ang tanong ni Jesus na sino ako para sa iyo ay hindi nangangailangan ng anumang research, paghahanap sa internet o hindi makikita sa libro, kung hindi ang tanong na sino ako para sa iyo, nagtatanong ng puso sa puso si Jesus sa atin. Maaring ang sagot natin sa tanong na ito ay batay sa ating karanasan sa Kanya. Maaring ang sagot ng iba, "Panginoong Jesus, kayo po ay isang doktor para sa akin. Sapagkat nung ako ay tinaningan na ng doktor, may malubhang karamdaman, pinagaling niyo po ako. At doon ko naranasan ng iyong awa at pagmamahal." O kaya ang iba sa atin, ang maaring itugon, "Panginoong Jesus, kayo po ay isang kaibigan sa akin. Sapagkat nung ako ay itinakwil, hindi pinapansin ng iba, hindi sinusuportahan, kayo po ay isang kaibigan na nagtiyagang nakinig sa drama ng aking buhay." O kaya naman ang iba ang sasabihin, "Panginoong Jesus, kayo po ay isang mabuting pastol sa akin, sapagkat ipinagkaloob niyo po lahat-lahat ng aking pangangailangan, walang pagkukulang." Sino si Jesus sa iyo? Ngayong araw na ito, kahit na linggo, atin pong pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng dalawa sa pundasyon ng mga apostol, San Pedro at San Pablo, magiting na mga mangangaral at magiting na apostol ng Panginoon. Sa ating pong pinakinggang ebanghelyo, napakinggan po natin kung papaanong pinili ni Jesus at ibinigay ang responsibilidad kay Pedro. Iniatas niya lahat ng tungkulin na kanyang gagawin dito sa mundo, sa simbahan ni Kristo, sa simbahang Katolika. Kaya nga itinuturi natin si San Pedro bilang kauna-unahang Santo Papa ng simbahan. Yan ay naitala sa Biblia. Sino si Jesus para kay Pedro? Ang sagot ni Pedro, "You are the Messiah, the Son of the living God." Kayo po ang Mesiyas, ang anak ng buhay na Diyos.
Kamukha ni Pedro, may kanya-kanya tayong karanasan sa Panginoon. Pero nangingibabaw na ang ating Panginoon ay isang Diyos na mapagmahal, Diyos na maawain, Diyos ng pag-asa. Ngayong taon na ating ginugunita, ang taon ng pag-asa, ang Jubileo ng Pag-asa na may temang Pilgrims of Hope, manlalakbay ng pag-asa. Isang hamon para sa atin na maging mukha ng pag-asa dito sa mundo. Ihatid ang pag-asa sa ibang nawawalan na ng pag-asa, katulad ng ginawa ni San Pedro at ni San Pablo nung sila ay buhay pa dito sa mundo. At kung anuman ang imahe ninyo o sagot ninyo sa katanungan ni Jesus, sino ako sa iyo, nawa maibahagi na ninyo ito sa mga taong nakakasalamuha ninyo araw-araw upang mabuhayan sila ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, kayo po ang pag-asa ng mundo. Kayo po ang pagmamahal. Kayo po ang awa. Kayo po ang aming hinihintay sa araw-araw naming pamumuhay na sasagip sa anumang uri ng pagsubok at problema. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.